Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagbagsak ng isang veteranong leader ay hindi dahil mahina siya kundi dahil sa politika? Paano kung ang isang taong naglaan ng buong buhay sa serbisyo publiko ay natalo hindi dahil kulang sa kakayahan, kundi dahil mas malakas ang impluwensya ng kalaban? Ito ang kwento ng isang action man na minsang hinangaan ng buong bansa, pero kalaunan ay natalo sa laban ng kapangyarihan. Ito ang kwento ni Dick Gordon. Bago pa siya naging senador at kilalang personalidad sa buong bansa, si Richard Dick Gordon ay isang batang lumaki sa Olongapo, anak ng mayor na si James Gordon. Bata pa lang nasaksihan na niya ang mundo ng pamumuno, pero isang trahedya ang tuluyang nagbago sa kanyang landas. Noong 1967, pinaslang ang kanyang ama sa loob mismo ng City Hall. Isang pangyayaring nagtulak sa kanya na pumasok sa serbisyo publiko, hindi lang para maglingkod, kundi para ipagpatuloy ang laban ng kanyang pamilya. Nag-aral siya sa Ateneo at UP Law, naging delegado sa Constitutional Convention, at kalaunan ay naging mayor ng Olongapo kung saan siya unang nakilala dahil sa kanyang estilo ng pamumuno, istrikto, disiplinado at nakatuon sa resulta. Ginawa niyang maayos at organisado ang lungsod sa panahong maraming lugar sa bansa ang magulo. At dito pa lang ay nabuo na ang kanyang reputasyon bilang isang leader na may konkretong nagagawa. Pero ang tunay na nagdala sa kanya sa pambansang eksena ay ang nangyari sa Subic noong 1991. Nang umalis ang mga Amerikano sa Subic Naval Base, marami ang naniwala na babagsak ang lugar. Mawawalan ng trabaho, magiging abandonado at posibleng maging sentro ng krimen. Pero hindi sumuko si Gordon. Sa halip nag-organisa siya ng libu-libong volunteers para bantayan at linisin ang base kahit walang sweldo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Dahil sa disiplina at kolektibong pagkilos, nagtiwala ang mga investor at unti-unting nabuhay ang ekonomiya ng Subic hanggang sa ito ay maging isang maunlad na economic hub. Dito siya tinawag na action man, isang leader na hindi naghihintay kundi agad kumikilos. Mula roon tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. Naging tourism secretary siya at inilunsad ang Wow Philippines, naging senador at nakilala bilang isang workhorse sa gobyerno. Pero bukod sa kanyang track record, may isang kakaibang bahagi ng kanyang kasikatan, ang kanyang pangalan mismo. Noong 2013 tumakbo siya bilang senador. At naging viral ang slogan na "Ipasok si Dick." Para sa ilan, simpleng campaign line lang ito, pero dahil sa double meaning nito, mabilis itong kumalat at naging meme. Nakatulong ito para mas makilala siya, lalo na sa mas batang audience kahit hindi siya nanalo. Bukod sa politika, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit minahal siya ng mga tao ay ang kanyang papel sa Philippine Red Cross. Dito mas nakita ang kanyang pagiging action man, hindi sa salita kundi sa aktwal na aksyon sa panahon ng sakuna. Tuwing may trahedya, isa siya sa mga unang nakikita sa ground. May dalang radyo, naka-vest at direktang nagmamando ng rescue operations. Isa sa pinakakilala niyang operasyon, noong Super Typhoon Yolanda noong 2013, isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa, pinangunahan niya ang isa sa pinakamalaking humanitarian operations ng Philippine Red Cross. Hindi lang relief goods ang ipinadala. Nagpatayo rin sila ng libu-libong bahay para sa mga nawalan ng tirahan. Bahay para sa survivors ng bagyong Yolanda. Ayon kay Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon, halos 66,000 pamilya na ang napatayuan nila ng bagong bahay. Katumbas yan ng halos 86% ng kanilang target na higit 80,000 kabahayan para sa survivors ng bagyong Yolanda. At nag-deploy pa ng hospital ship para maabot ang mga liblib na lugar. Sa panahon naman ng COVID-19 pandemic, naging critical ang papel ng Red Cross sa ilalim niya. Nagtayo sila ng molecular laboratories at nagsagawa ng milyon-milyong COVID tests noong kulang pa ang kapasidad ng mga ospital. Sa panahong iyon, naging sentro ng testing ang Red Cross at malaking tulong ito sa pagkontrol ng pagkalat ng virus. Dahil sa mga operasyong ito, tumibay ang kanyang imahe bilang leader na laging present sa oras ng pangangailangan. Hindi siya yung politiko na makikita lang sa entablado, kundi nasa gitna ng krisis. Pero habang tumatagal, nagbabago ang politika.
lumalakas ang social media at nag-iiba ang panlasa ng botante. Mas pinipili ang mas simple, mas relatable at mas madaling maintindihan. Ang estilo ni Gordon na detalyado at mahaba magsalita ay unti-unting nagiging kahinaan sa mata ng iba. Para sa ilan, nagiging lecture ang kanyang pagsasalita at nagiging dahilan ito para mapagkamalan siyang mayabang o dominante. Dumating ang pinakamalaking turning point ng kanyang political career noong 2021, ang Farmali investigation. Sa gitna ng pandemya, may mga ulat na bilyon-bilyong piso ang napunta sa isang kumpanyang kulang sa karanasan. Bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, pinangunahan ni Gordon ang investigasyon bilang bahagi ng kanyang tungkulin. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, mas tumitindi ang banggaan dahil ang tinatamaan ay mga taong malapit sa kapangyarihan, kabilang ang nooy Pangulo na si Rodrigo Duterte. Sa mga public briefing at televised addresses, paulit-ulit siyang pinuna. Kinuwestiyon ang kanyang motibo at direkta pang sinabihan ng publiko na huwag siyang iboto. Kasabay nito, lumabas din ang mga issue laban sa kanya. Kinuwestiyon ang kanyang pagiging chairman ng Philippine Red Cross habang senador at kung may conflict of interest ba ito. Pinag-usapan ang pondo ng Red Cross at kung bakit hindi ito saklaw ng audit ng COA. Sa social media, mabilis kumalat ang mga naratibong nagsasabing siya ay grandstanding o nagpapapansin lamang sa mga hearing. Dahil sa lakas ng impluensya ng mga pahayag laban sa kanya at sa bilis ng pagkalat ng impormasyon online, unti-unting nagbago ang pananaw ng publiko. Ang dating action man ay naging maingay sa mata ng iba. Ang dating matapang ay naging mayabang para sa ilan. At ang dating respetadong senador ay naging target ng duda. Dagdag pa rito ang kakulangan ng malakas na political machinery kumpara sa ibang kandidato, pati na ang pag-usbong ng mas popular at mas kilalang personalidad sa social media na mas nakakonek sa masa. Pagdating ng 2022 elections, malinaw ang resulta. Hindi siya nakapasok sa Magic 12 at bumagsak siya sa ika-22 na pwesto. Para sa isang dating nasa top 5, isa itong malaking pagbagsak. Hindi sapat ang kanyang track record upang malampasan ang kombinasyon ng political attacks, pagbabago ng narrative at shifting preference ng mga botante. Matapos ang pagkatalong ito, marami ang nagtanong kung babalik pa ba siya sa politika. Ngunit noong 2025 midterm elections, hindi siya tumakbo. Pinili niyang mag-focus sa Philippine Red Cross at sa humanitarian work kung saan direkta siyang nakakatulong sa mga tao nang hindi dumadaan sa politika. Malaki rin ang naging epekto ng political climate at ng kanyang karanasan noong 2022 na maaaring nagbigay sa kanya ng dahilan upang huwag munang tumakbo muli. Bilang isang veteranong leader, alam niya kung kailan lalaban at kung kailan hihinto. Ngayon wala na siya sa Senado, pero hindi siya nawala sa paglilingkod. Aktibo pa rin siya sa Red Cross, patuloy na tumutulong sa mga nasalanta ng sakuna at nagbibigay ng boses sa mga issue ng bayan. Sa huli, ang kwento ni Dick Gordon ay hindi lang tungkol sa pag-angat at pagbagsak. Ito ay kwento ng isang leader na nagsimula sa trahedya, sumikat dahil sa aksyon at serbisyo at naharap sa matinding hamon ng politika. Isang kwento ng prinsipyo, paninindigan at ng presyo ng paglaban. Ngayon ikaw ang huhusga. Si Dick Gordon ba ay isang leader na napag-iwanan ng panahon o isang leader na piniling gawin ang tama kahit may kapalit? At sa panahon ngayon, may lugar pa ba para sa isang action man o tuluyan na bang nagbago ang laro ng politika?